Yeah. So, gawin mo, wala ka mo. Testing, mic. Lakas ng hangin eh. Anong gusto mo? Bagong taon na. Ano bang araw ngayon? 8. Birthday ng lolo ko, lo. Sa Laman. Kahapon, birthday mo. Opo. Birthday Saka ni ni Papa mo? Catriona Gray. Niyayakap ka? Ni Ngayon? Catriona Gray po. Yung Miss Universe. Birthday niya kahapon? Opo. Parehas po kami. Ngayon ka? Kaya kayo? Ay, yung girlfriend mo si Kat Kat. February 19 po. Oh? Ano ba yung nakasulat sa damit mo? Hakuna Matata. Hindi, mali yung Ay. spelling eh. Ako Ako na. na mataba. Hakuna Matata. Ano alam? Kapampangan pa. Mali yung spelling, yung T doon, B yun eh. Sabi. Ako na mataba. Di ba, Bill? O, kaya pinabago ko yung ano mo, yung upuan mo kay Kuya Bill. Eh, kanina, delikado yun eh. 450 yun. No. Ito, kahit masira mo yung bakal yan. No. Okay. So ano magsasayang na lang tayong oras. Hindi po kasi po may mga tanong po akong mga mabababaw pero pag sinagot lalalim eh. O kasi nagbago ka na eh. Oo. Bagong taon, birthday mo pa, di ba? Nasa ano ka na, legal age. Opo, 21 na pwede na mag-alak. Yay! Age of majority, age of legal. Lahat na ng age, meron Oo, ka. pwede na po. Meron ka rin atang Pwede, ano, hindi na ako magigil. Malapit ka na rin maging ano, HIV. Yung ano, yung Aries Vanishing. Oo. Kaya yung buhok mo, binababa. Kaya po ano, opo, kaya po hindi na nagugupit eh. So dati, ang ano mo, ang laruan mo, Tamiya. Tamiya. Robot. Ngayon, Barbie. Ayun no, kitang-kita ko. Ano yan? Ano pangalan ba yan? Action Hindi figure. naman sex robot yan, di ba? Hindi po. O bagamat pinapakasalan ng ibang mga Opo, yan, opo. mga Japan. Ako yun, sa mga Japanese. Oh, yun, naapektuhan ka ng damit mo. Oh. Mhm. Kasi Japanese yan, di ba? Kaya binabago ko Oo, yung opo. Pabasa, baka. ang basa. Ako na, mataba. Ano ka naman? Hindi yung ako. Kantayin mo yan. Yung ano po ito, may banda rin, pero may tugtog din sa Lion King. Wala akong pakialam. Basta. Hindi, sinasabi niya, Ako na matata! Ganun ba yun? What a wonderful brain! So, yan ang pinagmamalaki yung pinagbago nyo ngayong taong ito. So, Dati, ay, ano po, free as a win. Dati, sorcery. Di kayo sana eh, sa mga robot-robot, mga technology. Ngayon, witchcraft. Kasi mga manikang maliliit yung dalawa eh. Ba't ka magdadala ng ganyan? Ay, di ba ako magdadala? Ano lang po, bebenta ko yan. Ha? Mga- Hindi bagay sa'yo eh. Ngayon ko po, di talaga. Mukha kang Nephilim, tapos duwende yung mga dala-dala mo mga... Wala akong interest, pero ang interest ko talaga yan sa lapi. Sa lapi. Oh, kasi kailangan para pang tulong ako. So, the love of money, yun ka. Hindi yung, Opo. alam mo yung manok na nakawala, uliin mo sabay. Hmm? Wala kang mahuli ni isa. Oo. Pag nanguli ka ng pera at saka ng karya ng langit, ng Diyos, wala kang makukuha. Diba? Ang makukuha mo, yan, yung mga manigang, mga... Tawa ka lang, sige. Ha? Pinipigil mo eh. Alam mo, maraming natutuwa sa'yo sa, sa YouTube. Oo. At ano raw, yung... Ewan, ano ang tanong mo? Sige, dali, baka masayang oras. Ano po, yung kagabi kasi naglaro kami kagabi, parang game lang, pero may sense. Ang tawag niyo pala dyan, na laro witchcraft yan. Yung sa ano po, yung sa Walang church. papasok sa karya ng Diyos na nagpa-practice ng sorcery, witchcraft. Ano po, parang po, debate na laro. Sige. Tinatawad ka na, sige. May tanong po si Kuya Jan na umuutot daw po yung Diyos, ganyan. Ayun, naku, daming dapat Oo, pag-usapan. pero ano po, biglang mga biro-biro nga lang, sineryoso ko po. Ako sagot ko, both, depende sa time, sa chronological value ng ganyan ko po. Kaya Billy, ayoko nang kausap to. Sige. Na-discuss na mo po kuya yung what is pneumatology? Naku, Discuss na po yan. rheumatology. Pneumatology tungkol sa Holy Spirit. Opo, yun po. Kaso, hindi ka makakilos kanina, parang kang yung lakad mo, kaya may rheuma ka. Baka gusto mo rheuma ang talakayin ko. Rheumatology. O pneumatology. Pneumatology. Okay. Spirit. Naalala ko mago ha. Oo. Ito, style na natin to ha. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, alam mo yung Bill? Check your faith, lest you are fake o reprobate. O bakit kaya pinapacheck ni Saint Paul? Puspos ng Holy Spirit yun, ano sabihin niya yun. So, kailangan checkin, di ba? Kasi po, tatlong destination law, di ba? At tulad ngayon, kaya ako nabanggit yun kasi nagdududa ako sa'yo ngayon kasi
Parang patras eh, di ba? Oo. So, lagi ko maati ng kalati yung mga subscriber natin pag nalaman nilang Unang ko sa nagbago na talaga tayo. Pababa. Pababa, pero Balik. pero tumataas po eh. Ang Pag ganun, nababa sige, po, sige. Check ko yung fate mo, ha? O, check mo rin yung fate ko, tsaka si Kuya Billy mo. Opo. So, paano nga bala natin i-check yung fate natin? Sa gospel po talaga nakabase. Sa Bible, marami yan eh. Opo. Check it. Don't believe every spirit, no? Sabi sa Bible. Galatians 1, opo. Test the spirit, no? O, paano natin i-test? Hmm. O, di ba, lagi natin sinasabi rito, pag wala kang Holy Spirit, eh, hindi ka born again, di ba? Hindi ka anak ng Diyos. O, di ba? O, paano tayo makakatiyak na tayo talaga born again? Opo. O, John 3:3, sige. Yun, Sirit na. Sabi mo, pag talaga sirit ng na, gospel parang hindi po. tumatagal. Sige. Diba ng gospel? Ganda ng hindi ng ipo, no? Opo. Sige, ano pa? Gospel talaga bagsak ko eh. Diba ng death burial? Luma na yun. Oo. Sirit. Sirit. Mauo tayo, Sirit. ibayin natin ang ruta. Okay? Iba yun. Kasi nga sabi sa Bible, maluwag eh. Ano, ang daan papuntang kapamakan, impyerno. Napakadaming dumadaan, di ba? Sa langit, the road less traveled, di ba? Makipot. So, kukunti lang maliligtas. At sa Matthew 7:21, laging pinag-uusapan sa internet. Eh, talagang nakakapangilabot yung sabihin ni Lord na hindi ko kilala. O ngayon, paano mo ngayon na matitiyak na talagang at least dumaan ka sa born again? Gusto mong i-explain kung konti? Opo. Doon lang ha, para hindi mahirapan yung ano, hindi na ako magiging parang pastor, ministro. Ano lang, yung salitang born again, okay? So doon sa ibaba ng born, okay, may kanan ako, may kaliwang kamay, tinan mo. May imagine ng mga nakikinig sa atin. Dito sa, diyan ka sa nakarap sa akin, di ba? Simulan natin sa kanan. Born. Ano nga itong kaliwa? Left. Again. Opo, born again. Born Again. again. John 3:3 muna tayo. John 3:3. Sa ilababa nitong born, ilagay mo water. Okay? Sa dito sa again, spirit. Okay, magsimula muna tayo sa born, okay? Ang born, ini-imply yung necessity o yung pangangailangan talaga na ikaw ay tao muna. Okay? Kasi hindi ka pwedeng ma-born again nang hindi ka muna nag-exist. So, kailan may law of identity na meron dyan. Halimbawa, ikaw. Di ba? Anak ka ng nanay mo, anak ng tatay mo, tao ka, di ba? O, yan, laki-laki mo. Walang duda. Okay? So, ikaw ngayon, mapupunta sa oblivingan, impyerno, dagat-dagatan ka po eh. Kaya ako minamadali ito kasi delikado, baka mahulog ka dyan sa inuupo mo. Simento yan, okay? Bago ang ulo mo, dedo ka. So, tinitiyak ngayon na naintindihan mo. Kasi pinapacheck eh. Yung faith natin, sinani, matanda na yan eh. Anytime, pwede man yan, di ba? Ikaw, kahit bata ka, pwede ka rin matigok. Okay? Araw-araw yan, nakikita natin. Okay, so anyway, born. Tapos ka na sa born. Anak ka ng nanay mo, tatay mo, tao ka. Okay? Makasalanan ka, iwalay ka sa Diyos, pupunta ka sa kapamakan. Lahat ng tao, okay? Pati ako, okay? Kailan mayroong again? O, dito sa left. Tingnan mo, nakita mo? O, dito sa left, meron ditong spirit. Okay? O, alam mo na kung saan pupunta? John 3:5. Yung kadidiscuss ko lang, John 3:3. You must be born again. Okay, yung born, tao ka. Okay? Yung again, kailan mag-seek ka ng another identity. Ibang kamerunan. Kung hindi mo makikita ang karya ng Diyos. So, doon sa John 3:5, kailangan makapasok ka na. Ito, maganda yatang title nito, Trip to Heaven. Okay? So, kasi nasa mind ko, kung paano kita ngayon dadalhin at sisiguraduhin, pati si Kuya Billy mo, makarating sa langit. Hindi makarating sa mga sikreto ng computer. Kasi kaninang kumakain kayo doon sa mesa ng mga vendetta doon. Talikod kayo. Nakita kong secret ng technology. Yung binary. What? Ano ako lang? Zero ka. Si Kuya Billy mo, 1. Kita mo? Dapat pinicture ang video natin para malaman ng mga tagapakinig natin na talagang tama ako. Okay, ang sikreto talaga ng technology kayong dalawa ni Kuya Billy mo. 011000111, ganun lang yan di ba? Okay, wag na tayo. Punta na tayo sa John 3:5. Unless a man be born of water and spirit, he or she cannot enter the kingdom of God or heaven or whatever yung langit, universe. So, sino nga ayaw magpunta ron, di ba?
Si Elon Musk, Gusto nga nila. si mga scientists, si Hawking, lahat yan, si Turing, lahat yan nagnanais na mabuhay ng kahit na marahil hindi na walang hanggan. Makarating na lang sila sa buwan, sa Mars, ma-extend ang buhay nila, tumakas dito sa disaster na in-expect nila mangyari sa daigdig. Malaking bagay yun. Ito pa kayang hindi lang solar system, mga galaxies, kundi universe, makukuha mo, hindi lang yun, beyond pa, di ba? Gamot yan. So, nakuha mo? Opo. Ba't ikaw lang binibigyan ng pagkain, ako hindi? Gamot pala yan. Gamot sa taba. So ngayon, paano makakarating ang mga tao talaga tiyak sa langit? Samantalang ang daming panganib. Okay? Ang mga kandidato rito, mga Christian lang eh. Ang mga Christian, marami pang madi-disqualified. Kumbaga sa COMELEC pagka pumasok na yung February whatever campaign dito, ang daming matatanggal dyan. Diba? Kasi dami na nagbabiolate ng law eh. Kung ako yung COMELEC commissioner. So anyway, paano matitiyak talaga ng mga Kristiyanong tulad nila, tulad natin? Na namang mangyari, mamatay tayo, o matulog. Okay, dumating si Lord, nakakatiyak tayong babaguhin ang katawan natin. Okay, kahit mamatay tayo, babangon tayo, tiyak tayong re-resurrect at aakit sa langit through the rapture. Okay? O trip to heaven, okay? O ngayon, i-explain na natin yung itaas o itong ibaba nitong born again. O, dito sa born, ilagay mo tubig, okay? Dito sa again, ilagay mo spirit. Kasi we must be born of water and spirit. Okay. So doon sa water, naunawa na natin, hindi na natin i-discuss ng matagal, yun yung tao na kailangan isilang ni nanay. Okay? Sa pamamagitan, siyempre, mag-asawa sila. At yun nga ikaw, paano ka ba talaga naging tao? Ano po, Hindi ka ba, bigla ka na lang ba lumabas? Hindi po, muna siya, nagkaroon na. Galing ka saan? Sa loob ng nanay mo. Okay? Ilang araw ka sa tiyan ng nanay mo? 8 months lang po eh. Ay, 9. Kaya pala. Baka malaki. Nagsisisi tuloy ako, patawarin mo ako. 8 months ang labi. Kaya pala, sige, sorry. Ikaw pala eh, kulang sa 7, sobra sa 8. Hindi. Paano ba yun? Wala. Ayan, magpasalamat ka sa Diyos. Naging tao ka. Ayan, laki mo. Okay? So ngayon, ikaw, okay, water. 9 months ka kaya sa loob ng tiyan ng nanay mo, di ba? Hindi 8. 9. Ano ka, premature ka nun. 9. Hindi rin yung 10 kasi hindi naman nasisaryan yung nanay. Oo, hindi naman po. Ano Ka, normally 9, di ba? 280 days plus whatsoever. Yes, Okay, baka naman 10. No? Sinilang ka na bang ganyan? Hindi po, maliit lang talaga ganyan. Pero 9 months ka sa loob ng nanay mo. Before that, di ba nagkaroon muna ng halimbawa, conception. Tapos, tao ka na nun eh. Meron ka ng genes o chromosomes ng nanay mo, tatay mo, di ba? Kompleto ka na. Life begins at conception. Tandaan mo yan. So, 9 months ka ron, marami nangyari doon. Bahala na yung mga nakikinig natin, mga doktor. Manood na sa dokumentaryo. Pero may nangyari doon. Okay? Nagkaroon ng maturity doon. Tapos, sinilang ka. Gusto nating i-explain sa lalong madaling panahon itong nangyari sa loob ng nanay mo. Okay? Nung isilang ka ng nanay mo, katumbas yun. So, pinag-uusapan na dito, lagi, ang usapan na dito, kasi pagpunta sa langit eh. Diba, pamilya rin salitang justification, sanctification, glorification. Yung tatlo yan, tandaan mo. So, nung pinagliligan ng nanay mo, okay? Kasi nagkaroon na ng conception nga. Yun kumbaga, sa theology, ang tawag natin dyan, ang parallel niyan, yung justification. Na-justified ka, kumbaga, na-born again ka. Okay? Pero hindi pa yung spirit, ha? Ano lang po. Water yan. Kasi nga, dati wala ka naman eh. Nagano ka lang eh, plano ka lang. Tapos bigla ka nagkaroon ng identity. Pagkatapos, nagkaroon ng maturity. Nag-replicate yung single cell na yun, na meron ng nanay, tatay, at hanggat sa dumami, naging nabuka. No? Di ba? Fetus, embryo, fetus, etc. Hanggat sa mag-mature ka. Sinilang ka. Pero alam mo ba, bago ka sinilang? Tiyakin natin to, bago tayo umalis sa topic na to. Dumaan ka sa justification, kaya lang physical. Kamukha ng nanay, alam mo na. Tapos dumaan ka sa sanctification, maturity yun. Okay? Physical nga lang ito, ano to eh? Water, di ba? Di ba? Water ito eh, hindi ito spirit. Tao to na dinidescribe ko sa inyo, ni Kuya Billy mo, kung paano tayo nagkaroon ng parallel. Habang nasa loob tayo ng tiyan ng nanay natin,
Maya-maya, kung naintindihan natin ito, maintindihan na natin kung ano yung spirit. Dalit salita, habang nasa loob tayo ng tiyan ng nanay natin, nagkaroon ng proseso. Hindi yung pagka nag-conceive tayo ni nanay, sa mamagitan ni tatay, bigla tayo lumabas. Hindi po. Hindi gano'n, di ba? May process. May proseso. Parang sa kaligtasan. Kahit na yung mga theologian sa labas, kaya Katoliko, Protestante, kahit sino pa, maniniwala sila na at nakaka-relate sila sa sinasabi natin. Mayroon munang justification, tapos pagpapabanal. May gawa nung una, kumbaga sa kabila, dun sa spirit, yung si Jesus Christ. Tapos yung gitna, sanctification, yung Holy Spirit. O pagkatapos, merong ano yan, bago kayo labas ng nanay mo, merong struggle. May tribulation dyan. Merong ano rin yan, merong struggle. O tapos, may birth pangs, di ba? Birth pangs. So, yung intensity, yung frequency ng paghilab ng tiyan ng nanay mo, yung sakit, yung bilis, yung dalas. Ako, pabilis na pabilis, pasakit na pasakit. Hanggat sa'y sinilang ka. Laking tuwa ng magulang mo. Sinilang mo ako. Yun. Sinilang ka. Okay? Water yun, okay? Binibilisan ko lang kasi dito yung topic natin. Again, spirit. Born again. Yung again, sa baba nun, spirit. Ano nga pala sa baba nitong born? Water. Water, okay? Parallel ng physical. Yung again, kaya ginaganito para madaling maintindihan ng mga hindi nakakita sa atin, okay? Wala kasi tayong video no? Audio. Tsaka na lang yung video kapag wala na yung mga tamiya mo, mga Barbie mo dyan. Kasi baka mamaya hindi na ituloy yung ating subscription nila. Titisod sila, mga ano pala itong mga to? Mga witchcraft. New Ager. Hindi naman, di ba? Ano ka naman di ba? Yung advance ka lang. Pabalik. Balik. Okay. Eternity Alright, again, dito sa baba nito, spirit. You must be born again. John 3:3. We must be born of water and spirit. Ganun din yun. Gusto mo, tapusin na natin ang usapan dito pa lang Pagka gusto mo mag-trip to heaven, tiyakin mo na dumaan ka rito. Proseso yung pagiging tao. Okay? Again, nuulit ko, conception, maturity sa loob ng tiyan ng nanay mo. Kumbaga, mayroong past, present, tsaka future. Alright? May past, present, future. Yung future, yung ipinanganak ka sa daigdig na to. Lumabas ka na sa matris ng nanay mo. Okay? Diyan sa loob ng nanay mo. Okay? Ganon din yung spirit. Sinasabi ko ito kasi ang topic natin kanina, check your faith. Kasi baka mamaya akala natin, instant yung salvation. Merong instant. Yung halimbawa kanina, nung conception, instant yun. Kaya lang may proseso ng maturity. Hindi ka naman nga pagka-kinonsib biglang labas. Diba? Inuulit-ulit natin yun. Kasi para mamaya maintindihan yung again, yung spirit. So, ganun din naman, gagamitin lang nating analogy yung nangyari sa loob ng tiyan ng nanay mo o kananay ko. Ngayong nasa spirit na tayo. Gusto natin kasi magkaroon ng genes ng Diyos. Gusto nating magkaroon ng generation, di ba? Magkaroon ng bagong genes. So kailangan dadaan muna ng gospel yung tao. Hindi ko na ulit-ulitin yun. Death, burial, wala na yung dati. Resurrection, ascension, may bago na. Pentecost, yun na yung spirit ng Diyos o ni Kristo. Dati, si Kristo, Diyos, meron ka na. At kalakip ka ron, nandyan na yung bagong mago. Okay? Nasa langit ka, nandyan din. Nasa langit ang Diyos, si Kristo, nandyan din. Okay? So parang kanina, anak ka ng nanay mo, anak ka ng tatay mo, kaya lang wala na yun, kasi kay Satanas yun. Anak ka na ng Diyos ngayon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Right? Alright. So nandyan pa yung new nature mo, kasama yung divine nature, spirit yun, walk in the spirit, hindi yung laman. So naintindihan mo na kung sino yung spirit? Pagka naintindihan mo yun, yung gospel, yung alam ng mga nakikinig sa atin, yung mga subscriber, kumbaga kamukha lang ng conception yun. Anak ka na ng Diyos. Kaya may binhi ka na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya lang, kailangan pa yung Espiritu Santo ng Diyos Ama. Okay? Kumbaga sa tao, hindi ka pa pwede mag-ovulate. Kumbaga sa history, ano ka pa lang? Code blue, code red. Hindi ka pa code yellow. Kumbaga Old Testament ka pa lang. Wala ka pa sa New Testament. Gets mo? So itong Spirit, born of water and Spirit. Ba kailangan din may kamukha yun doon sa water. Gets mo? Kung paano tayo sinilang ni nanay, ni tatay, etc. Merong past, present, future. Na-save ka nung paniwala mo yung gospel at patuloy ka na save
nung sinasanctify ka ng Holy Spirit dyan sa loob ng katawan mo o ng buhay mo. Kuha mo? Diba, na-born again ka kanina. Dahil namatay na yung luma, bago ng mago, dahil naintindihan mo na yung gospel. Conception yun. Di ba ang problema ngayon ng mga Christian? Maturity. Ligtas kaya si ganun? Ba't ganun siya? Ba't nanlalamig? Ba't ganun? Parang hindi siya dumaan sa gospel. Parang wala nangyari. Ba't naglalaro pa rin ng Barbie? Kaya dumaan ganun. Laki-laki na. Isang taon na, 2 taon na, born again, anak ng Diyos. Di ba? Bakit ganun pa rin siya? Mga ganun, di ba? Bias sa wind yan, di ba? Ay kasi hindi nga kasi, yung una mong dinana na paniniwala sa gospel, katumbas lang, kumbaga doon sa water na conception. O kumbaga, pinaglihi ka pa lang dyan. Tapos, susunod yung sanctification. Ito, maintindihan ng mga Protestant, Catholic, itong sinasabi ko. Diba? Kaya meron sila 7 sacraments. Yung mga Protestant naman, meron silang process of maturity. Kasama na yung mga ritual-ritual nila, mga law ordinance, etc. Preaching, teaching, kung ano-anong activities. So, itong gitna, nitong justification at saka yung dulo na glorification, alam mo yung glorification? Kamukha lang nung kanina, nung anak ka pa ng nanay mo, tatay mo, nilabas ka na sa daigdig. Itong glorification, ang totoo, ito na yung resurrection, transformation, rapture. Trip to heaven. Di ba yun ang ating gusto? Yung makabiyak tayo na tayo, kahit datnang patay, babangon. Kung datnang buhay, babaguhin. Yun ang glorification. Nagsisimula sa resurrection, transformation, at rapture. Cycle na, pero patas na Kaya ako ginaganito kasi para mga nakikinig at nagtatanong real sa atin evolution. Huwag na tayong pupunta sa marami masalimot na theology. Marami ka pang i-research niyan. Inaano ko na lang, sinisimplify ko. Sinasummarize ko na lang, nilalagay natin sa isang container na madali nilang maintindihan, di ba? So, anong issue rito? May process. So, ang salvation, wag lang nung tao ka doon sa loob ng tiyan ng nanay mo. May past, present, future. Nung maniwala ka sa gospel, na-save ka na kasi meron ka ng Holy Spirit. Kaya lang, patuloy kang nasi-save. Sa pamamagitan, di ba, may pagsubok, may tukso, may maturity, kailangan lumago, makilala ang Panginoon Yesus, makilala ang Diyos, di ba? Mahabang proseso yan. Parang nung pinagliga, sandali lang yan eh. Tapos ilang buwan kang dinala-dala ng nanay mo riyan, okay? Tapos may struggle pa bago ka lumabas. Parang yung tribulation period, bago magkaroon ng glorification ng daigdig sa second coming of Jesus Christ, bago mag-millennium, dadaan ng 7 years yan. Pero bago yung 7 years, meron munang tinatawag na church age at saka yung Old Testament na dispensation. Pero mayroong conception sa dako doon. Nung panahon ni Adan, may pangako na ron, lalo na nung panahon ni Noah. Tsaka na natin discussion. Hindi natin topic ngayon yun. Ang sinisigurado lang natin ngayon, ikaw, si Kuya Billy mo, na binary, yung maganda kayong tawagin binary. Pagka anong mangyari, mamatay tayo ko, matulog, kaya darating na si Lord at ng tayong buhay, hindi na tayo mamumroblema kung tayo ba itiyak na masama sa rapture o hindi. Itong sinasabi ko ikayo ba ni Kuya Billy mo dumaan na sa tinatawag na spirit? Water, sigurado, ayan Spirit, pero yung ba mga tao dumaan sa spirit? Hindi pa po. Kasi hindi nga nila alam yung gospel. Yung gospel na alam nila, ibang gospel, ibang Holy Spirit, ibang Jesus Christ. So itong tinitiyak na dito yung totoo, okay? So ngayon, naintindihan mo na kung anong katumbas ng conception ng nanay mo sa iyo ng araw. Ano yon? Justification. Nung maniwala kayo sa gospel. Na wala yung luma, na may bago na at meron ng Holy Spirit. Alright? Sa totoo lang, historically, mahabang usapan to. Kaya lang, kayo munang kausap ko, okay? Ang gospel na pinag-uusapan natin, yung pang last days, yung dati nang alam ng mga nakikinig sa atin, nang papasok, hindi lang si Jesus Christ, kundi yung Holy Spirit ng Diyos Ama. Assuming na meron ka ng ganun, dadaan ka pa rin ng sanctification, pagpapabanalo, maturity. Naiintindihan kaya ng mga nakikinig sa atin yan? Yung iba po ako. Tapos, pwede kang makunan dyan. Kaya pa nabubugok. Di ba, ikaw nung nasa sinapupunan ng nanay mo, Mamamatay. ingat na ingat yung nanay mo, baka mamaya ma-aksidente, makunan. Baka posibleng mamatay ka. Pagdating mo ng halimbawa 7 months, baka may save ka. Okay, 8 months, delikado nga yun, 9 months. So yun, buti kung doon, madali kang palabasin ng doktor. Okay? So, itong kalagayan ninyo ngayon, o kaya ng church, o kaya ng daigdig, o kaya ng universe, mamaya mag-reflect kayo dyan, ha? Pero naiintindihan na ba yung ibig ko sabihin? Kasi kung di nyo naiintindihan ang ibig sabihin, paano tayo maintindihan ng mga nakikinig sa atin? Nakikita na nga nyo ako dito. So,
Anong so far naintindihan nyo? Yun nga po, talagang dadaan ka talagang justification nga po. Tapos, Pero hindi ibig sabihin nito ka Ako ron. hindi. May Kasi yung iba nakikinig sa atin, porque narinig yung gospel, hindi pinaniwalaan, ganun, kampante na. Opo, na ganyan, sisimple na. ganyan, Wala na sa church, wala na ganito. Basta ako save na Opo, ganyan-ganyan. save Once save, always save. Hindi But delikado pwede. yan, pwede sila makunan. Okay? Makunan, oo. Pwede silang, pag nakunan, madugo yan. Oo. At ang tribulation, madugo. Kaya pala puro ano sila. Ang tribulation, madugo. Hmm. Baka doon sila pulutin. Pulutin. Okay? Yun ang medyo mahabang topic pa. Medyo Pero sa lalaki ngayon, po. ang dinidiin natin, may proseso. Oo, yan. Ang salvation, hindi instant na para bang pagka narinig mo yung gospel, pinaniwalaan mo, Opo. akyat ka na agad sa Opo, hindi langit. ko pwede pala. Physical, Opo. literal. No. Okay? Opo, hindi ko pwede. Siyempre, by faith mo, nandun ka na. Kaya lang, magmamature ka pa. Palang ginto lang na sinusunog. Oo, ganyan. tandaan natin Oo. yung parable of the Parang soil. yun. Merong binhi na naitanim sa danan, ang daling nawala, kinuha ng ibon, satanas yun. Oo. Wala na. Oh. Yung may makausap kang, wow, ang ganda ng gospel. Wow, praise God. Mamaya wala na. Okay? Mababa, danan eh. Daming, ano. Yung isa naman, yung batuan. Okay? Mababaw din. Dumaan ng pagsubok, ang tukso. Bukas makalaw, hindi mo na makikita. Yung sinasabing naniwala sa gospel, very excited, nagbalita pa, nag-witness. Mamaya dumating yung konting pagsubok, bumigay. Ay, naku, ano yung ba yan? Habang sinurrender ko na ang buhay ko sa Panginoon, lalo ko nahirapan. Sa sand naman. Huwag na lang, balik na lang ako sa Egypt. Oo. Kumbaga sa Israel. O yun namang isa, yung na-sick dyan sa, dito sa may parting sa may malapit sa bahay nyo. Yung kabalahan, ano yan? Busy. Busy na yung dawagan at triguan, di ba? Anong nangyari? Wala rin bunga. Dami nang iniisip, dami nang pinasukan ganito, dumami na yung business ganito. Wala masama sa business, kaya lang, nakuha, naagaw ng sanlibutan yung kanyang isip. Marahil hindi business, marahil kahit ano lang, di pa family, karoon ka ng anak, ina-idol mo, karoon ka ng apo, ina-idol mo. Yung pagkain, inaamoy mo pa, nakikita ko. Hindi ka po. Wala akong dumot nga pala. Dumot nga. Naintindihan mo? Ang ibig ko lang sabihin, huwag tayong kampante. Kasi baka makunan. Mabugok. Nandiyan na nga, may binhi na nga, tapos mawala pa. O kaya mabugok pa, whatever. So, delikado yun. Hindi naman natin sinasabing nawawala ang kaligtasan. Kaya lang, baka tribulation. Doon ka damputin. O kaya, hindi ka nga pang tribulation kasi namatay nga, yung pala, hindi ka pang rapture. Doon ka lang sa second coming. Panglupa ka. Ay, ayaw natin yung kasi yung chairs na to, panglangit. Pang-glorify, 2,000 years ang plano ng Diyos, panglangit. Huwag nating pipiliin yung yung mababang klase. Last days po Tsaka first class ang tingin sa atin ng Panginoon, magmula ng Pentecost hanggang sa Rapture. Gets nyo? Ngayon, naintindihan mo na Billy, na hindi porke naniwala kayo sa gospel. Pwede na. At may binhi na kayo, genes of God, regenerate na kayo, justified na kayo, hindi kayo papasok sa sanctification? Ay, hindi. Mahabang proseso yan. Kaya nga hindi makarating-rating si Lord. Yun nga po Yun ang dahilan. At marami pa tayong Bible verse dyan. Pero, yun na nga, inaantay lang ng Panginoon ngayon itong topic natin ito na maintindihan na mga nakikinig sa atin. Marahil, no? Kasi ako nakikita ko, maturity ng church ang layunin ng Diyos. Di ba? He is not willing that anyone should perish, but everyone should reach repentance. So, kailan tayo magmamature? Okay? Alam mo, ito, maraming sagot dyan, pero ito yung nangyayari ngayon. Dadaan tayo ng bear pangs, okay? So, habang tumatagal tayo sa takbuhin ito, sa last days, dadaan tayo ng mga tukso, pagsubok, tulad yan, Barbie na yung tukso sa'yo, mas marindi yan. Dati, lalaki yung mga robot mo, ngayon babae na. Ay, yari. Okay, delikado yan. Okay? Kita pa yung ano. Oo. Delikado. Marami ibig sabihin yan. Mga paiwatig lang yan, no? Universe. Wala namang aksidente rito, di ba? So, ang lagi natin sinasabi, pag dumaan ka sa gospel na pinaniwalaan natin, walang makakadlang, okay? Walang hadlang, kahit sino, kahit ako, kahit na pamilya, kahit na daigdig, hindi pwedeng hadlang. Yun, papasok yung berpang, yung struggle sa loob, struggle sa labas, alam mo na yung ibig sabihin. Pagsubok. Baga lalabas ka na kasi. Darating na si Lord, magkakaroon ng resurrection, transformation, rapture, o yung glorification.
kumbaga sa baby, nung nasa loob ka ng tiyan mo, ng nanay mo, pati ako, ayan na, malapit ka na lumabas. Okay? Sabi nga ng mga ibang doktor ayaw daw lumabas ng bata, nasanay doon sa loob. Okay? So, ilay-labor pa ng nanay yun. No? Hindi kaya para tayo gano'n. Mahal natin ang sanlibutan, lahat ng mga bagay sa natin lumabas sa daigdig. Nilalabas na tayo ng daigdig, ayaw natin. Nasanay tayo dito, naging na-develop tayo dito. Diba? Yun ang medyo i-meditate natin. Kasi ayaw ng Panginoon na manatili tayo dito ng matagal. Lalo na ngayon, siya yung atat na kunin na tayo at si Satanas may kulong na sa abis, kaya mga kampo niya, ayaw naman ng Diyos yung ganito At siya nga yung gusto niyang na tayo, ayusin na yung tao, daigdig, at ang universe. Pero on first base, first trip, yung first resurrection na secret coming, rapture. Yung secret coming, yung rapture, kaya natin inihanda ang sarili natin by the grace of God, by the power of God, yun, para tayo mag-glorify na. Okay, lalabas na sa daigdig na to. Pero yun na nga, dadaan tayo ng mga pagsubok. Alright, sana malampasan natin yung first soil, second soil, third soil, at yung fourth soil, yung namunga. Doon tayo. Saan ba tayo doon? Ngayon. Kung maging dahilan, yung halimbawa, para marating natin yung itapon mo doon sa bangin. Tapon na. Ha? Tapon. Wag ba? Ay, wag ba? Tinapon mo na sa loob mo Kaya lang, sa labas mamaya, pagkatapos natin Gluten. Hindi, naiintindihan mo Naiintindihan ako. anong past, present, future? Anong bilang past, present, future ng salvation dito sa spirit? Born of water and spirit. Sa Panginoon to sa church ito. Hindi porke dumaan ka sa gospel, dumaan na ako, naka-first base na ako, ganyan. Ay nako, dadaan ka pa sanctification. Dumadaan nga tayo. Yung mga bago, dadaan pa rin doon. O kaya ka lang, bilisan para magsabay-sabay tayo. Gusto nating magkaroon na ng tinatawag na resurrection, transformation, rapture, na kung saan wala na tayong pwedeng pag-asahin, kundi yun. Meron pa bang iba? Wala na, yun lang talaga. Masa ka ba sa titinuyang ecology, politics, economy? Kahit napunta ka pa sa Mars, wala rin. Kaya yung katawan natin, baka magkaroon ng mga medisina dyan, hindi na tayo magkakaroon ng sakit. Kakaroon ng transhumanism. Masa pa kayo doon? Wala talaga. So, talagang pinakamaganda nating isipin, pag-asahin, yung ipag-pray na mangyari na yung pagdating ng Panginoon Jesus at babaguhin na yung katawan natin. Yun ang glorification. Ano nga pala yung una? Justification. Kamag-anak nito, regeneration, di ba? Born again, okay? Relative born again. Tapos sanctification, pagpapabanal, yung maturity, tapos yun na, glorification. Okay? Big time yung tatlong binanggit kong mga terminology sa theology. Naintindihan ng mga kaibigan mo at kaaway mo dyan sa Pastors Forum. Tsaka may naglalaro ng Dota. Bakit? Meron bang gano'n? May mga gano'ng term po. Gano'n. Kay Satanas yun. Okay? So itong sinasabi natin, talagang pure theology ito. Okay? So anong masasabi nyo? Check your faith. Check my faith. Okay? Ngayon, naiintindihan na natin kasi inaalis natin yung malabong issue na bakit ganito po si kapatid na ganito, bakit gano'n ang church, ganyan. Samantalang tagal-tagal na lalo bumubuti na sumasama kayo sa dati, di ba? Hindi nila naintindihan to. Akala nila nung naniwala sila sa gospel, tulad natin, marami tayong dinaan ng ganyan. Yun na yun. Hindi, simula lang yun. Meron ka ng binhi, di ba? Parang ikaw, nung nasa loob ka rin siya ng nanay mo, meron ka ng binhi, kaya lang sisilang ka pa. At kahit na sinilang ka na ng nanay mo, dadang ka pa sa pagiging sanggol, toddlership, kapapasok ka sa age of accountability, wala ka pang capacity para mag-multiply. Okay, tinatawag na puberty, matagal pa yun. So parang yung sinasabi ko, para din yung tao na as they know it, di ba? Hindi lang, pati daigdig dadaan doon. At ito may tatalakayin natin, pagdating ng makamamaya lang, talakayin na natin to. Ang daigdig dadaan din doon. Bago siya mag-glorify sa millennium. Pati yung universe dadaan dyan. Bago siya mag-glorify o magkaroon ng new heaven and new earth pagkatapos ng 7,000 years. Kaya may body, soul, spirit. Okay? Nakuha niyo ako? Kaya mayroong tinatawag na proseso ng maturity. Alright? Palagay mo. May naintindihan na kaya ng mga nakikinig sa atin? Opo, may Kung hindi, sasummarize natin palagi yan. Sige, pwede mo na siguro. Sige.